Samantala, pinalagan po ng palasyo ang banat ni Attorney Nicholas Kaufman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang opening statement sa unang araw ng Confirmation of Charges hearing sa International Criminal Court o ICC, kung saan sinabi nitong nagbigay ng go signal ang Pangulo na burahin ang legasiya ng dating Pangulo. Marilyn Villar-Moratillo sa detalye. Hindi pa umano na pag-uusapan ang planong pagsali ulit ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Itong iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasunod ng resolusyon ng ilang kongresista na dapat na umanong bumalik sa ICC ang bansa. Sa unang araw ng Confirmation of Charges hearing sa ICC kahapon, kung saan binanata ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na nagbigay umano ng go signal para burahin ang legasiya ni FPRRD, pumalag si Castro. Giit niya, katawa-tawa ang mga paratang na ito ni Kaufman. Mistulaan niyang nakalimutan na ni Kaufman ang takbo ng mga pangyayari. Ayon kay Castro, ang mga kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte isinampa na sa ICC noong 2017. Sa panahong ito, si PBBM isa anyang pribadong mamamayan. Hindi rin anya nagbigay si Kaufman ng malinaw na depensa hinggil sa mga paratang ng extrajudicial killing sa kanyang kliyente na umano'y naganap nung alkalde pa ang dating Pangulo. Payo pa ni Castro kay Kaufman, pag-aralan ang mga tunay na detalye ng kaso sa halip na magtuon ng retorikang pampolitika. Binanggit din niya ang pahayag umano noon ng isa sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Sylvester Bello III na may itinulak ito sa helicopter. Buwelta naman ni Bello, wala nang nakikinig kay Castro dahil puro lang naman pagdepensa ang ginagawa nito. Pinapakinggan nyo ba? Are you listening to Claire Castro? Nobody ever listens to her because all he does is to defend and defend and defend, even at the expense of truth and justice. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.